Sir, sa parte nito, mga lilaw na to, sa mga gilid, hanggang dun sa kabila, yun yung ano, pag umano ka ng parte doon sa gitna, yun ang malalakas yung ano. Pag halimbawa hinigop ka ng ilaw, saan ka mapupunta? Kaikot-ikot ka sir, mapupunta ka ng Masbate. Sir, oo, mapupunta ka ng Masbate. Pag sinabi nga pala nating matnog, ang unang pumapasok sa ating mga isipan ay yung mga roro vessel, yung daungan, yung madalas na pagka-stranded ng mga pasahero kung halimbawa may sama ng panahon. Pero dito, ang hindi alam ng karamihan, lalong-lalo na yung mga nagpa-pass through lang dito sa bahaging ito ng Sorsogon, ay yung ganitong ganda na ilang kilometro lang yung layo mula dito sa sentro na itong bayan. Grabe. So, mula doon sa unahan, kung saan yung bahagi ng Sorsogon na nakaharap sa Philippine Sea hanggang dito sa tagong bahaging ito ng probinsya, ganitong buhangin o ganitong baybayin yung madadaanan natin. Medyo mapato na may halong puting pinong buhangin at yung tubig na humahampas dito o yung alon na humahampas dito, tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Kita nyo naman, maganda yung panahon, kabaliktaran sa panahon na nararanasan natin dun sa timog na bahagi ng Eastern Visayas at dun sa Mindanao. Kaya yun, sulitin natin yung ganitong klase ng panahon at puntahan natin yung mga hindi gaanong napupunta na lugar, lalong-lalo na ng mga turista. So tara, let's go! Yan. At matapos ang mayigit sa 15 minutes na travel mula doon sa sentro, itong bayan ng Matnog, ay makikita na natin itong napakagandang baybayin. Yun o. Tamang-tama at inihahanda na nila yung bangka na sasakyan natin papunta doon sa kabila na itong Matnog. Yan. So, nakita nyo dito, itong mga may kalakihang mga bangka na nakadaw ngayon at dito sa kabila. Yan. So karamihan sa mga residente na nakatira dito sa Barangay Kulasi ay dito sa pangingisda umaasa. Buti na lang umaraw kasi kanina medyo masama yung panahon. Paano yan, sir? Kung halimbawa maabutan tayo ng masamang panahon sa gitna ng dagat, ano yan? Delikado ba? Hindi naman. Ano yung first name mo, sir? Richard. Richard? Darwin. Ayan, so sila po yung magiging bangkero natin. Papunta doon sa mga islang bibisitahin natin malapit dito sa Matnog. So mula dito sa Barangay Kulasi, dadaan muna tayo doon sa Kalintahan Island kasi doon na tayo magdadagdag ng gasolina. So dito nga pala, pansin natin yung kanilang tubig dagat na umahampas dito sa baybayin ay sobrang linaw. Tingnan nyo naman, oh. Grabe. Malakristal. Para sa kanila, pangkaraniwan lang yung ganitong tanawin. Pero para sa atin na bibihira lang mapadpad sa mga ganitong lugar, mala tourist attraction na yung ganitong ganda ng tubig. Parang gusto nating magtampisaw o mag-swimming sa ganito kalinaw na tubig. So nandito na po tayo sa pagitan netong mainland Luzon at netong Kalintahan Island. So dito makikita po natin yung medyo magulong alon
grabe. Nakita nyo naman kung gaano kalakas yung hilo na nadaanan natin papunta dito sa bahaging ito ng Calintahan Island. Yun, so first time kong nakakita ng ganong klase ng pangyayari dito sa dagat. Kaya naman napahinto kami dito sa bahaging ito ng Calintahan para pagmasdan at obserbahan etong galaw ng dagat. So, dito nga pala kaya nagkakaroon ng ganun kalakas na lilo dahil sa dito natitipon o dito na imbudo yung agos na nagmumula dito sa San Bernardino Strait papunta dito sa Naranjo Pass. So, ito po yung mga kilalang bahagi ng tubig dagat na malakas yung agos. Yung San Bernardino Strait kasi doon nagtatagpo yung magkabilang agos ng dagat dito sa bahagi nito ng Pilipinas. Yung galing sa Philippine Sea, sa Pacific Ocean na current ay dito napupunta at dito naman nagsasalubong sa San Bernardino Strait pa-exit dito sa Naranjo Pass. Kaya ganito yung galaw ng tubig. Mas malakas pa daw po yan pag halimbawang low tide. So mas malaki yung ikot ng whirlpool pag halimbawang low tide kasi mas bababa yung level ng tubig, mas malakas yung current netong tubig dagat. So napakadelikado po niyan, lalong-lalo na sa mga baguhan o hindi eksperto, hindi veterano pagdating sa lugar na to. So itong makikita nating mga bangka, sila po yung mga bangkero na nakatira malapit lang dito sa Calintahan Island. Kaya alam na alam po nila yung galaw ng tubig, alam po nila kung saan sila dadaan at kung saang parte delikadong dumaan yung mga bangka. Sir, nabanggit nyo kanina, imbis na katakutan nyo yung hilo, ginagamit nyo sila para mas mapadali yung pangingisda. Paano ba? Makikita mo naman yan, makintab yan sa sir, kahit napakalalim. Titingnan mo yan sa makintab yan. Kasi iniilawan namin yan, iniilaw yan. Pagtingin mo rito sa kabila, dito ka titingin sir, sa Pag alam mo naman medyo marami na, dahan-dahan ka na, sasagwan ka sir sa papuntang Lilo, dahan-dahan yun. Pag mabilis yung sagwan mo sir, may iwan yung isda. Parang aalalayan nyo yung isda pumunta sa Lilo. Yes sir. Tapos, saan nyo naman sasalukin o lalaban? Sa mga nasa 3 dipa, 2 dipa, habang paubos na siya, alam mo, nakasalo ka na, medyo konti na, palapit ng palapit ka sa pinakamababaw ng parte ng dagat. Saan pa sir banda may pinakamalakas na lilo? Dito sir, sa parte nito, mga lilaw na to, sa mga gilid, hanggang dun sa kabila, yun yung pag umano ka ng parte doon sa gitna, yun ang malalakas yung Pag halimbawa inikot ka ng lilo, saan ka mapupunta? Paikot-ikot ka sir, mapupunta ka ng Masbate. Sir, mapupunta ka ng Masbate. Malapit na. Ang ganda ng view. Ayan, so makikita po natin dito sa ating gilid, etong nakakatakot na galaw ng tubig. Ano, parang hindi po natin maintindihan kung saan papunta yung alon. So napakadelikado kung bumaba sa bangka, maglangoy sa bahaging ito ng tubig dahil nasa posible tayong hindi makapaglangoy ng maayos. So hindi natin makaya yung current sa ilalim ng tubig. Ayun, nakita nyo naman. Pero parang hindi tayo sa lumaandal. Ano yun? Yun, napansin ko dito. Kanina pang tumatakbo yung makina netong bangka pero andito pa rin tayo sa harap netong isla. Yan, no? Parang hindi tumatakbo itong bangka. Ang lakas ng alon. Halos magkatugma lang sa bilis ng bangka. Yung agos ng tubig dito. Malapit na tayo makarating. So dito
nalaman na sobrang dami pala ng mga atraksyon na pwede nating bisitahin sa bahaging ito ng Matnog. So dito banda, nadaanan po natin yung Huwag Lagoon na kung saan may malawak na fish cage at doon pwedeng mag-feeding ng mga isda. Pwede nating pakainin ng tinapay yung mga isda sa loob ng sanctuary at pwede nating kuhanan ng video. Sa kabila naman netong isla, netong Kalintahan Island, dito naman natin makikita yung Subic Beach. Grabe, sa taas pa lang, kitang-kita na natin kung gaano kaganda etong baybayin. Gusto naman po natin puntahan etong mga nabanggit nating atraksyon. Pero dahil nga sa dito ko lang din nalaman na kailangan palang makipag-coordinate, kailangan munang dumaan ng tourism office ng Matnog para makapasok sa mga nabanggit nating tourist attraction.